Disgrasya sa gitna ng masamang panahon sa Davao del Sur. Nagpasuray-suray hanggang mahulog sa rumaragasang ilog ang isang lalaking nakainom umano. Nahuli kamyan at nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Sa gitna ng malakas na ulan at rumaragasang tubig sa Langan River sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur, makikita ang lalaking ito na naglalakad sa gilid ng flood control dike. Pasuray-suray na naglalakad ang lalaki na ayon sa uploader ay tila nakainom. May tinatawag din umano ang lalaki pero hindi dinig ang kanyang sinasabi. Maya-maya pa, lumapit siya sa ilog at sa kasamaang palad, nahulog siya rito. Bago pa ang insidente, sinuway na umano siya ng ilang residente pero patuloy pa rin daw itong lumapit sa ilog. Agad naman silang tumawag ng rescue pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang lalaki. Ay nako, tumataas naman ang baha ngayon. Baha naman ang sumalubong sa ilang residente ng Davao City kagabi kasunod ng malakas na pag-ulan. Ang ilang bahay pinasok pa ng tubig. Agad namang nag-ikot ang mga otoridad para kumustahin ang sitwasyon ng mga residente. Pinag-ingat din sa banta ng flash flood at landslide ang mga nakatira sa mababang lugar pati nasa tabi ng mga ilog. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon ay dulot ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Inaresto ng Bureau of Immigration ang siyam na Chinong nagtatrabaho sa reclamation project sa Manila Bay. Isa sa kanila ang may litrato habang nakauniforming pangsundalo. Nakatutok si Joseph Moro. Pasampa na sa Parañaque Fishport habang sakay ng mga bangkang demotor ang mga Chinese national na ito nang arestuhin ng Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines itong Sabado. Meron din mga nakasakay na sa van pero... Pababain mo si Kuya. Baka may dala yan. Baka may dala. Immigration. Okay. Meron immigration. Sit down. ID. You have passport? Ayon sa Bureau of Immigration, galing sila sa mga barko na nasa dredging site sa Manila Bay at kababalik lamang ng Parañaque. Apat sa kanila ang may passport at may working visa na sponsored ng isang engineering firm sa Pasay. 5 ang hindi dokumentado. Ayon sa BI, kahit mga nakarehistro na magtrabaho ang apat sa isang kumpanya sa Pasay, posibleng nagtatrabaho rin ang mga ito sa mga barko sa mga dredging site sa Manila Bay na paglabag sa kanilang visa. Bukod dito, doon sa pabalik-balik nila, ilang beses pa po silang nakitaan na may kasamang mga babae na maaring nagkakaroon ng mga kakaibang activities. ayon sa Bureau of Immigration, matagal nang tinitiktikan ng ahensya ang mga aktibidad ng mga Chinese nationals sa baybayin ng Manila Bay. Ang isa sa mga litrato ng surveillance, nakita ang isa sa mga nahuli na nakasuot pa ng tila uniforme ng sundalo. Inaalam pa ng BI kung uniforme ito ng People's Liberation Army Navy o sandatang lakas ng China. Very suspicious, hindi lang po yung frequency pero yung pagpunta-punta doon ng ilang mga individual na ito ng paulit-ulit, pabalik-balik po. It is definitely a security concern. That's the Manila Bay. So it's really the heart of Metro Manila. Nakikita natin na kung ang mga aliens na ito ay pabalik-balik doon sa area. Kasalukuyan ang nakadetine ang siyam sa pasilidad ng BI sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Anumang panahon handang magserbisyo ang magigiting nating sundalo. At hindi lang yan sa pagtatanggol sa bansa, kundi sa pagmamalasakit sa kapwa. Tulad ng ilang nagdo-donate ng dugo sa pamamagitan ng GMA Kapuso Foundation. Sa kanilang pagpasok sa serbisyo, nakatanim na sa puso't isipan ng ating mga sundalo ang katagang bayan muna bago sarili. Ganyan ang sinasakatuparan ng mga sundalo mula sa Armored Pambato Division ng Philippine Army o Mounted Warriors. Since kami lang yung unit sa Philippine Army na mayroong tangke,
Kumbaga, ang assignment ng aming mga subordinate units are dun sa mga peligrong mga lugar. Our role is to protect the people and support in terms of securing the state. Pero magigiting na mountain warriors na iniaalay ang buhay sa sinumpaang tungkulin, buong puso ring inialay ang kanilang sariling dugo para sa mga nangangailangan. Nakiisa sila sa isinagawang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross sa Kapwa sa Tarlac ngayong Blood Donors Month. Yung pangangailangan natin sa dugo, talagang masidhe all year round. It's healthy for you at makakatulong ka sa mga nangangailangan ng dugo. Usually pong mga nangangailangan ng dugo ay yung mga operahan natin mga kababayan, mga nanganganak, yung mga naaksidente. Nakatanggap din ang ating blood donors ng gift packs at Bayaning Kapuso Baller. At sa darating na August 17, iniimbitahan po namin ulit kayo na makiisa sa aming bloodletting activity sa Ever Commonwealth mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Nalapnos ang braso at bahagi ng likod ng isang tindero sa lawag sa Ilocos Norte matapos magliyab ang kanyang lutuan. Kwento ng biktima, nagluluto siya ng panindang fishball sa gilid ng kalsada nang mangyari ang aksidente. Sumaklolo naman ang mga residente para maapula ang apoy pero halos maabo na ang motorsiklo sa food cart. Ayon sa BFP, nagkatagas ang gamit na langis ng lutuan. Nasa maayos ng lagay ang vendor matapos malapatan ng lunas sa ospital. Hiniling ng isang senador sa Senate President na ituloy na ang pagdinig tungkol sa bagong Senate building para maituloy na rin ang paggawa nito. Nakatutok si Mav Gonzalez. I'm hoping and appealing to Senator Chis Escudero to make the inquiries as soon as possible para ituloy na po nila, maibalik po nila ang schedule ng pag-turnover ng ating new Senate building. Yan ang hiling ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri bago ang pagdinig ng Senado sa Miyerkules ukol sa ipinapatayo nitong new Senate building. Dagdag niya, may transparency at accountability sa proyekto na minana niya kina dating Senate President Tito Soto at Accounts Committee Chairman Senador Ping Lacson. Pero sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi nakadepende sa hearing ang construction ng new Senate building. May slowdown order ang DPWH, sana sinabi din nila yon. Dahil may hindi pinagkakasunduan ng kontratista at ang DPWH kaugnay sa mga may depektong nagawa o ginawa o hindi tama o kulang. At dahil hindi rin siya nababayaran, nag-slow down din siya. So isang bagay din ito na dapat namin asikasuhin at ayusin. Hindi yung hearing ang nagpapaantala. Matatanda ang pinatingnan ni Escudero ang gastusin sa new Senate building na ayon sa kanya ay aabot ng 23 billion pesos. Magkano ba talaga yung kabuuan? Pangalawa, sa laki niyang building na yan, magkano ba yung gagastusin natin para i-maintain yung building na yan? Lahat ng mga bagay na ito, kinakailangan at importanteng malaman at hindi yung pikit mata lamang kaming papasok, gaano man kaganda yan. Kung hindi naman kakonsensya, yung halagang kailangan gastusin ng sambayanan para dyan, hindi ko rin naman mapapayagan yun. Sabi ni Escudero, Department of Public Works and Highways ang pinagpapaliwanag ng Senado kaya nagpatawag ng pagdinig sa Miyerkules. Sabi rin ni Zubiri, problema raw kasi ay inutay-utay ng DPWH ang construction. Parang ang ginawa nila multi-year contract. Bali, hindi one time, big time. Ginawa niya phase 1, phase 2, phase 3. Yung phase 1, yun yung sinasabi nga nilang almost 9D. Yung phase 1 na yan was only the structural works. So parang shell lang po yan. Ang phase 2, yung completion ng structural works. Phase 3, yung fit out na kasama ng aircon, mga bathroom fixtures and lightings. Hinihinga namin ng pahayag ang DPWH. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bistado ang modus ng lalaking nag-aalok ng mga posisyon sa gobyerno para umano makapanloko. Arestado pati ang kanyang mga kasabwat. Nakatutok si Oscar Oida. Arestado ng NBI Ilocos Regional Office ang isang lalaki matapos umunong magpakilalang Assistant Secretary ng Presidential Management Staff
at mag-alok ng mataas na pwesto sa gobyerno kapalit umano ng 500,000 piso. Ang pakilala niya, siya ang janitor ng bureaucracy. Aalisin yung mga remnants ng previous administration at papalitan. So if you are interested for a position, ayun nga, ino-offer nila 500,000 to 1 million. Huli ang suspect sa isang entrapment operation kung saan isang ahente ng NBI ang nagpanggap na aplikante. Gusto niya, kunyari, maging Assistant Regional Director ng NBI. Sinabi niya na pwede yan. Kailangan magbayad ka. Mag-down muna kayo ng 100,000. Pag lumabas na yung papers mo, yung appointment mo, tsaka na yung 400,000. Sabi niya pa, para makamura yung aming agent, kumuha ka pa ng iba. Pwede sa Bureau of Customs, sa Bureau of Immigration. Nang i-background check ng NBI, lumabas na hindi siya konektado sa anumang opisina sa Malacanang. We have a certification from the Office of the President na hindi siya in any way connected, hindi siya USEC, hindi siya ASEC. Was already arrested by the NBI before. He has more than 20 criminal records and derogatory records on file with the NBI, ranging from estafa to illegal recruitment to usurpation of authority. He had been doing this for more than 20 years already. May kasamaan pa raw na 6 na iba ang suspect na kasama rin na aresto sa entrapment operation. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi silang magpa-interview sa amin. Naharap umano sila sa mga kasong estafa at illegal use of alias. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sinabi ngayon ng Presidential Management Staff na wala silang tauhan na may pangalan tulad po ng nasa ulat. Mahigpit din nilang ipinagbabawal sa ilalim ng batas ang pangingikil para sa pagproseso ng appointments sa ating pamahalaan. Sasabay sa aksyon ng Black Rider ang Korean oppa na si Kim Ji-soo na napanood sa ilang K-drama tulad ng Moon Lover Scarlet Heart Rio at Strong Woman Do Bong Soon. Ang first ever interview sa kanya sa Philippine TV sa Chika ni Nelson Canlas. Mula sa astig na pulis, sa hit K-drama series na Strong Girl Bong Soon, hanggang sa martir na prinsipeng si Wang Jung ng Moon Lovers Scarlet Heart. Ilan lang yan sa mga karakter na ginampanan ni South Korean actor Kim Ji-soo na napamahal sa mga Pinoy. At dagdag sa roles na yan ang kanyang Philippine television debut sa action crime series na Black Rider. Nakakwentuhan ko one-on-one si Ji-soo sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews, ang kanyang kauna-unahang interview on Philippine TV. 안녕하세요 mga kapuso, ako po si Kim Ji-soo. Matapos ang ilang taong pagdiban sa showbiz, mapapanood si Ji-soo bilang ang half-Korean, half-Filipino hired assassin na si Adrian Park. This is very interesting. How did you prepare for the role? Actually, I worked out a lot for this character, and because it's an action drama, and now for me it's a really refreshing role. And I also had a lot of conversation with the director and writer to build up my character. Marami raw nagugulat na marunong siyang magsalita ng Ingles at mas marami ang namamangha na marami siyang alam na Tagalog words. You have been learning English, and have you tried learning Filipino? Now I'm learning English because actually I love to watch documentaries like animal, like Earth, nature, or something. And I also learned a few basic Tagalog words like kumusta po kayo? And like salamat po, masalap, and mag-ingat ka. Ji-soo, your co-star and Black Rider himself, Ruru Madrid, has a video message for you, and I would like you to watch it. Napakasarap po sa pakiramdam. Actually, nagtatanong ako sa prod na sana baka mabigyan kami ng kahit na isang fight scene lang o isang eksena lang, nagbabari lang kami. He's so sweet. Salamat, Luru.
Also, I also watched his acting in Black Rider, and I think he's a really cool actor. But sadly, we didn't meet and get to work in Black Rider. But one day I hope to be able to meet him and work with him. Yeah. Mas uminit pa at naging personal ang usapan namin ni Jisoo. Describe your ideal girl. Oh, my ideal girl. Then I would say, my ideal type is someone who has bright and positive personality. Are there any things that you would consider red flag in a relationship? I think, someone who always thinks like negatively is kind of a red flag to me. Are you open to dating anyone that is not born and raised in Korea? Actually, yes. To be honest, I did a long time ago. Yeah. So actually, it's not a big deal for me if they're from another country. Yeah. Ikinwento niya rin ang kanyang nagiging lakas sa tuwing dumaraan sa mga pagsubok. I think when I have a tough time, my family and loyal fans are always supporting me. I think they are really giving me a lot of energy to keep going. Hello, my dear fans. It's been a long time, and it's good to see you again. I hope to see all of you soon. I think I can remember this. You saying that, in one of your fan meet, that you wanted to show the fans the new Kim Jisoo. Yeah. What or who is the new Kim Jisoo? Maybe you just have to check it out. Yeah. But I'm looking forward to more challenges in terms of acting, and now, especially, I put my last name Kim instead of just Jisoo before. So you can officially call me Kim Jisoo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kinuwestiyon ng kampo ni Bea Alonzo ang timing ng pagsasampa ng reklamo laban sa kanya sa National Labor Relations Commission o NLRC ng nagpakilalang driver ng aktres. Pinatawag ng NLRC ang aktres para sa inihahing reklamo ng nagpakilala ng driver umano para sa money claims, illegal dismissal at maltreatment. Ayon sa abogado ni Bea, kaduda-duda ang timing. Lalo't ang naghain nito ay isa sa mga witness ng isa sa mga sinampahan niyang online libel case. Sa naunang salaysay ni Bea para sa naturang kaso, tinukoy ng isa sa mga kinasuhan ang lalaking nagrereklamo sa NLRC bilang driver ng aktres. Pero paglilinaw ng abogado ni Bea, 3 buwan lang naging service driver ng pamilya ang aktres ang nagrereklamo. Hindi rin siya na-assign bilang personal driver ni Bea. Sabi pa ng abogado ni Bea, malinaw na panggigipit ang reklamo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ng nagsampa ng reklamo. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, welcome back Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Welcome back, Vicky. Thank you. Namiss ko kayong lahat. Namiss ka rin namin. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.